Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video nga pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob sa labas ng Itbulaga. So mukha pong patindi po ng patindi itong issue tungkol sa movie na binabalak po nitong direktor na si Daryl Yap. Narito nga po ang kanyang naging post sa mga nakasama daw po ni Pepsi Paloma noon na binabash daw siya at takot na takot daw ngayon ay huwag daw mag-alala, din niya daw sinama yung pagdadrugs noon. Kalma lang daw tayo. So ayan ito po ang inilabas ni Daryl Yap netong kahapon nata to or kanina lamang. So grabe talagang bulgara na po ang kanyang ginagawa at sinasabi. Sabi niya pa dito, tigilan nyo yung kakakoka Nicolas nyo. Hindi sila close ni Pepsi. So hindi daw close etong si Coca Nicolas. Di ba best friend po ito ni Pepsi Paloma? Ayon po yan sa interview ni Julius Babaw sa nakaraan po na vlog. 'Di ba? So parang binabali niya po, binabali niya po yung mga sinabi doon ni Coca Nicolas. Ibig bang sabihin nito, gustong sabihin nitong si Daryl na yung mga sinabi at binitawang statement doon ni Coca Nicolas ay hindi po totoo? Nako, matindi pong labanan at kaguluhan ito, And maging si Igan nga po ay nagbigay ng opinion tungkol dito sa movie ni Daryl Yap. Sabi po ni Igan, Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap, malabo daw pong payagan sa MTRCB na siyang inalmahan naman po agad ni Daryl Yap. So ano po muna ba ang sinabi nitong si Igan? Sabi nga dito sa bandera, matapang na nagbigay ng saloobin ang veteran broadcast journalist at news anchor na si Arnold Clavio sa viral teaser ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Mainit na pinag-uusapan ngayon ang inilabas ng direktor ng biopic ni Pepsi Paloma na si Daryl Yap na maikling teaser video about his latest film starring teen star Red Bustamante. Iba't iba ang naging reaksyon ng netizens sa naturang teaser, kung saan mapapanood ang eksena na Gina Alahar playing the late actress Charito Solis at Red na gumaganap bilang Pepsi. May mga nagsabing ginawa raw ito ni Daryl Yap para mamulitika dahil malapit ng eleksyon, pero may nagkomento rin na pabor daw ang pelikula sa mga taong nasangkot sa pagkamatay ng sexy star. Isa sa mga celebrities na unang nag-react sa pelikula ni Daryl Yap ay si Igan. Nirepost niya ang kanyang Instagram page ang teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma. Narito ang buong caption na inilagay ng Kapuso broadcaster. Inilabas na ang trailer or teaser ng pelikula na The Rapist of Pepsi Paloma para sa taong 2025. At dito ay matapang na binanggit ang pangalan ni Bossing Vic Soto, official bilang rapist, ng dating bold star na si Pepsi Paloma o Delia Smith sa totoong buhay. Pwedeng magtago sa artistic freedom ang direktor pero hindi sa mga umiiral na batas. Maliban kung may public record ang korte batay sa akusasyon, baka iyon ang intensyon ang manggulat. Ilang dekada nang binubulabog ang Pilipino ng isyong ito. Tuwing may malalaking mga problema ang isyong ito ay laging panligaw. Pero tanda ko sa panayam ni Julius Babaw kay Coca Nicolas, kaibigan ni Pepsi, na ang rape issue ay gimmick at gawa-gawa lamang ng kanilang manager, ang namayapang si Ray de la Cruz. Dalawang Soto ang tumatakbo sa eleksyon 2025. Si former Senate President Tito Soto, kapatid ni Vic, at si Mayor Vico Soto ng Pasig City, anak ni Vic kay actress na si Connie Reyes. Nagpapakontrobersya ang nasa likod ng pelikula at ang pag-iingay na ito ay malinaw na paghingi ng simpatya. Dahil malabo itong mapayagan ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB na may hayagang paninirang puri o defamation. Sino ang source of information ng eksenang napanood? O ito ba ay bahagi ng isang panaginip ng mga karakter?
Huwag nating kalimutan ang chairman at CEO ngayon ng MTRCB ay walang iba kundi si Lala Soto Antonio, anak ni Tito Sen at pamangkin ni Vic. Tandaan, sa mundong ginagalawan natin, hindi dapat mawala ang respeto sa kapwa at pagiging desente. May mga norms at ethics na dapat sundan ang buong pahayag ni Igan. So yan po mga kadabarkads, no? Maging itong reporter na si Igan ay nagbigay po ng pahayag tungkol dito sa movie na binabalak po nitong direktor na si Daryl Yap. At sabi niya nga po, parang hindi siya papayagan ng MTRCB. Diba? Dahil alam naman natin ang chairwoman ng MTRCB, walang iba kundi po itong si Lala Soto, anak po ni Tito Zen. So, eto po yung panghuli, no, na magja-judge dyan sa kanilang pelikula na ginagawa na kung saan sangkot ang pangalan po ng TBJ at netong si Richie D. Horsey. Kung baga, nasa atin po ang huling halakhak ng binabalak niyang pelikula. Kaya kung ano man yan, sana pagbutihan niya pong mabuti dahil for sure masasayang lamang po yung pagod, yung puyat, yung pera ng produksyon na gumagawa po ng pelikulang yan, maging yung producer, no? Nasa huli po nasa atin yung huling halakhak. Kasi si Chairwoman Lala Soto ang magja-judge po dyan. Kaya sana ayusin niya, no? Kung pabor yan sa TBJ, di mas maganda. Pero kung hindi naman, di goodbye na lang sa mga pagod din sa pera na kanilang nilustay para mabuo ang pelikulang yan. Kaya sa mga kadabarkads natin na nag-aalala po dyan sa movie na yan, ako, wag nyo na po yung isipin mga kadabarkads dahil tayo ang panalo dito. Wala tayong dapat ikatakot dyan dahil nasa atin ang huling halakhak, sabi nga po nila. So, sino ang matatalo dyan? Pag diniin po nila ang Tito Vic and Joey, di ang kanilang producer. Dahil alam naman natin ang mangyayari sa mga ganyan, 'di ba? And syempre, hindi lang po yun ang mangyayari dyan. Baka magsampa pa ng kaso ang TBJ dyan, 'di ba? At yung mga akusado, kasi matagal na nga po tapos ang kaso, pero bakit pilit pa rin itong binubuhay ngayon? Para manira? Para patunugin ang pangalan ng mga Soto na kung saan ay ganito ang ginawa, ganto nung mga nakaraan, tapos na nga yung kaso At napatunayan po na wala pong kasalanan ang mga akusadong yan, kaya dapat pinapatahimik na po ang ganyang issue at di na po yung ginagawa ng pelikula. Respeto na lang sana sa namatay, sa mga namayapa na. Syempre, na akusado itong si Richie D. Horsey na kung saan yung anak nga, di ba, nagpunta po sa law firm na kilala na kung saan ay Dibinalo, no, na kung saan ay dyan po nagpunta ang TBJ nung sila po ay nakikipaglaban sa trademark na Itbulaga. So, wala kayong dapat alahan dyan mga kadabarkads. So, nasa atin ang huling halakhak.